What's up sa inyo mga men, Kuya Jay, at nandito tayo ngayon sa Kuya Jay Hamstery dahil etong episode na to ay dito tayo mag-hamstery visit dahil wala tayong mga nakakausap pa na breeder na pwedeng mabisita, kaya yun, para hindi lang ako matenga, para merong update sa inyo, ituturo ko muna kayo dito sa Kuya Jay Hamstery at dito tayo mag-hamstery visit. So gagawin natin to na kagaya ng ginagawa kong pag-interview sa mga nakakausap nating ibang hamster breeder, pero syempre ako lang yung magsasalita at ikukwento ko sa inyo kung paano nag-umpisa, ano yung mga sistemang ina-apply namin dito sa pagpapakain, sa pag-breed, and syempre sa pagbebenta. So ayun nga, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, Kuya Jay Hamstery, nag-upload tayo ng mga videos dito patungkol sa mga hamstery visit at ayun nga, ituturo ko kayo dito. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, ano pa inaantay nyo mga men, click nyo na yung subscribe button dyan and yung bell notification sa tabi nun para lagi kayo updated sa mga ina-upload kong videos dito sa channel. And syempre, follow nyo ako sa Facebook mga men, nag-upload na rin tayo doon paunti-unti ng mga 3 minutes videos lang, no, para kahit papaano meron lang idea yung mga viewers natin, yung followers natin sa Facebook. Kaya kung hindi ka pa nakapollow sa Facebook ko, nandyan yung link ng Facebook page ko, follow mo ko dyan. Syempre, sa TikTok. So, ano pa inaantay nyo mga men? Umpisahan na natin to. Let's go! Hamstery visit muna tayo sa Kuya Jay Hamstery. So, ayun mga men, papasok na tayo dito sa Kuya Jay Hamstery. Kung mapapansin nyo mga men, may gate, tapos mukhang bahay talaga. Dahil etong Kuya Jay Hamstery mga men ay dito kami nakatira. Dito ako lumaki mga men. Dito. Yan, dito kami dati naglalaba. Tapos dyan, sala, kusina doon, kwarto doon, tapos dito, spasyo lang, bakante lang. No? So ngayon, Kuya Jay Hamstery na siya. At ituturo ko kayo mga men dito kung saan ako nagsimula mag-alaga ng hamster nung 2019. No? So, pasukin natin tong kwarto na to mga men. Yan. So, ngayon, ang trabaho na itong area na to, dito si tatay nagbibistay ng mga kusot. Ayan. Yan. Yung mga kusot kasi na ginagamit natin sa mga hamsters ay binibistay. Dito ko nilagay yung mga hamsters nung nagsisimula ang Kuya Jay Hamstery. May isang estante dito, alam ko pinagawa ko pa yun sa pinsan ko. 4 na layer yung paglalagyan ko. Yung pinaka sahig, nakalapat yung enclosure sa sahig, tapos yung unang baitang, pangalawa, tapos yung sa taas, no? Pangatlo. So, 5 yon. 5 yung kasya sa kada layer, so bali 20. Yung nasa taas, 5 lalaki, tapos yung nasa baba, 15 babae. So, ayun yung setup. Dito lang yun. Nakakatuwa nun dati nung wala pa akong anak. Yun, pag galing ko sa trabaho, yan, dito na ako nung dediretso mga men. Gugugol ako dito ng ilang oras. Dito lang, titingin-tingin lang ng mga hamsters, lalo na pag may anak na, hanggang sa, ayun, nagpadami ako, nakapaglagay kami dito ng hamster, nakapaglagay ako nun, yan. Hindi ko pa kasama si tatay nun yan, dito pa lang. Tapos, nagdagdag ulit, yan. Nagdagdag ulit, hanggang sa, napuno to. Actually, napuno to. Dito yata yung mais nun, tapos CDH. Yan. Tapos sa ilalim, dito ko nilalagay dati yung mga may anak. Para ako, hindi sila bulabog. So ayan dito nag-umpisa yung Kuya Jay Hamstery. Tapos, nung dumami, kasi hindi na kasya dito, lumipat dito ang Kuya Jay Hamstery. Pero, hindi ganito pa kadami nun. Isang istante lang na mahaba yon. Parang tinulungan na rin yata ako ni tatay nung gumawa. 2020 yon, pandemic era yon. Dito, may isang stante dyan. Tapos yung ibang excess na hamsters na hindi nakakasya sa stante, dito, dyan, sa likod niyan. Wala pa yan imagine niyo wala yan. Kumbaga ang stante nun dito, eto lang. Tapos the rest, malawak na spasyo na yan. Kaya yung iba, yung mga hindi nga kakasya dun sa stante, sa likod nito, yan, nakadikit dyan sa pader. Yan, yung iba. Pandemic nun, tapos parang dun din yata lumabas yung sobrang init, ang init ng panahon. So, nakaranas din tayo dito na halos ang daming hamsters na namamatay halos araw-araw. May 10, o basta, halos araw-araw may namamatay kasi ang init. Dahil eto, wala pa nun. Yan yan, wala pang tabing-tabing dyan. Kumbaga parang kisame. Nilipat yung mga hamsters dun sa kabilang bahay, sa second floor. Tapos, nung kailangan pang magparami, syempre hindi nakakasya doon kasi hindi naman ganun kalaki yung spasyo doon. Bumalik kami dito at ayun na,
nag-umpisa naman magdagdag ng mga bin. Yan. Yan. Pero nangyari din na kumbaga parang dumaan din tong Kuya J Hamstery sa sa disaster talaga mga men. Nung panahon kasi na umalis sila tatay noon, tas ako may trabaho. Hanggang ngayon naman may trabaho. Napabayaan ko to, hindi ko sila napakain. Kaya kung alam niyo yung kwento noon, yan. Dito, ito yon, hanggang dito. Hanggang dito. Yan. Yan. Nung mga panahon na yun, hindi ko naaasikaso. Parang ilang araw bago ko umakyat. Yun, isang gabi, umakyat ako dito. Papasok na lang ako dito. Doon pa lang sa may gate, ang baho na. Dami nang namatay. Tapos yung iba, talagang basta, napakasalimuot nun. Kasi yung iba, namatay na lang sa enclosure. Tapos, naagnas na. Basta ang baho nun dito, mamin. Tapos yung iba kumana sa gitna hamster, dinala ko dun sa taas. No? Tapos dun na namin sila inumpisahan ulit. Hanggang sa na-recover, at ayun nga, nandito na nun si tatay. Ayun, tulong na kami dito. Tapos ngayon, actually, major siya. Major siya dito na nag-aasikaso ng mga hamsters. Tapos, eto na. Dito na tayo ngayon sa actual, no? So, papakita ko na sa inyo. Ayan, eto na yun, yung status ngayon. Meron na tayo ditong kabilaan to. Kabilaan na bin. Yan, talikuran. So, hindi ko alam kung gaano kadami yung capacity nito. So, lagpas yata 100 yung kasya dito. Pag sinama to. Hindi na kasi namin nilagyan to. Gawa ng pag mainit, baka ma-absorb din. Siyempre, kawawahin nasa taas. May initan. Pero dito, nilagyan ng takip ni tatay sa ibabaw. Karton. Yan, improvise lang. Ang sistema na ina-apply namin dito, stud type. Pakita ko sa inyo kung paano. So, kuha tayo dito ng babaeng hamster. Ngari, ito. Yan. Babae. Kung mapapansin nyo mga men, karamihan sa mga enclosure namin dito sa babae is colored. Yan, tingnan nyo. Hindi ko sinabing lahat karamihan. Kasi ito, babae yan. Pero nasa transparent. Pero kung mapapansin nyo, majority ng mga female hamsters dito nakalagay sa colored. Ang principle namin dyan, syempre, sila yung nanganganak para makapag-focus sila sa pag-aalaga ng mga anak nila. Kaya colored yan. Syempre, di ba? Maglalagay ka lang ng ventilation. Halimbawa, ito na yun. Tapos meron sa ibabaw. So, ventilation na yan. Wala na yan sa gilid. Ang nga yan is para makapag-focus. Kumbaga para maikubli niya yung mga anak na dyan. No, talagang focus lang siya sa pag-aalaga, pagpapadede, pag-aalaga ng anak niya. Tapos, sa mga males naman namin, kung bakit siya nakalagay sa mga clear, so, halos lahat yan nakalagay sa clear, mga men. Yan. Basta, yan, lahat yan, puro males yan. Bakit yan nakalagay sa clear, mga men? Kasi, kapag nagbe-breed, yan, testing natin. Halimbawa, nag-breed tayo. Ang breeding setup na ginagawa namin dito, yung breeding system na ginagawa natin dito, stud type. Pag sinabing stud type, etong babae, yan, babae, ililipat namin sa kulungan ng lalaki. Ganon hindi yung lalaki yung ilalagay nyo sa kulungan ng babae. Bakit? Kasi, ang mga hamster ay solitary. Siyempre, lalaki yan, kumbaga parang teritoryo nila yan. Para hindi sila mag-aaway. Kasi kapag ang lalaki ang bumisita sa teritoryo ng babae, aawayin niya. Kahit na in-hit siya. Pero kapag ang babae ang nilagay nyo sa kulungan ng lalaki, pag in-hit yung babae, magbe-breed lang sila na magbe-breed, mga men. Oh my God! Wow! Na magiging problema. Pero kapag natapat na hindi in-hit yung babae, siyempre mag-aaway yan. No? Hindi siya in-hit tapos ini-stud siya, mag-aaway yan. Kaya nasa clear yan para madali naming makita kung nag-aaway na o hindi. Kasi minsan, ang hamster, may pag-aaway na hindi mo maririnig, mga men. Pero nagkaagatan na pala sila. 'Di ba? Oh, 'di ba? Oh, halimbawa, ayan. Oh, kunyari nag-aaway na yan. Mabilis naming makikita na nag-aaway na. 'Di ba? Oh, kasi ginagawa namin magkakapatong 'yan. Ganyan. Oh. Hindi naman namin makikita. 'Di ba? Oh. Hindi namin makikita. Kaya pag dito sa gilid, makikita na namin na kung ano nang nangyayari. Nag-aaway ba sila o nag-breeding. So, ganun yung sistema ng breeding namin Hindi kagaya dun sa sa ibang nabibisita natin na naka-colony. Pero hindi ko sinasabi na hindi effective yun. Actually, tinitignan na namin ni tatay na mag-try ng ganung sistema. Siyempre, para mas mabilis.
no? Tsaka para hindi siya ganun ka matrabaho. Ito kasi mga men, matrabaho talaga to. Halos gabi-gabi si tatay nagbe-breed dito. Yan o, ayun yung record. So ganun yung breeding system namin dito sa Kuya J Hamstery. So yun mga men, kagaya nga nung mga nakakakwentuhan natin na mga hamstery owner, no, mga hamstery breeder, tinatanong din natin sila patungkol sa kung ano yung mga naging trabaho nila noon or yung mga kasalukuyan nilang pinagkakahabalan habang meron sila ditong habang meron silang mga alagang hamster. So si Boss Bunso na taga North Caloocan, fish vendor siya and at the same time sideline niya rin mag-alaga ng hamster. Si Boss Noli naman, yung taga Santa Maria, dati siyang OFW, nag-for good na siya dito sa Pilipinas, tas yung asawa naman daw niya yung nasa ibang bansa. Tapos eto, aside sa pag-iisda, nag-hamster din siya, pero parang ang focus niya na is hamsters talaga. Tapos si Boss Linder mga men, hindi natin siya natanong kung ano yung pinagkakabalahan niya, pero ang alam ko mga men is nagpo-full time na siya sa pag-aalaga ng hamster and at the same time nag-aalaga din siya ng mga 45 days na manok. Kumbaga talagang nakatuon na siya sa business, no? Dati kasi ang alam ko JNT parcel ano yata siya, yung mga nagpi-pick up ng mga parcels. Hindi siya yung nagdi-deliver siya yung nagpi-pick up ng mga parcel na dinideliver. Pick up siya kasi may kolong yun si boss. So ako naman mga men, si Kuya J naman is full-time, may trabaho. Kaya nga si tatay yung madalas na nandito. Nagtatrabaho tayo sa meat processing company, no? Na kung saan yung Hungarian na ginagamit doon, na ginagawa namin, siya yung ginagamit ni Neneng B doon sa sumikat o nag-viral niya Hungarian sausage overload. So, yun, kami nagsusupply sa kanya. Doon ako nagtatrabaho as quality assurance, quality control mga men, no? Tapos, yun, eto, hamstery. Pero majority talaga si tatay dito. Ako lang sa mga sales sa customer, no? So ayan yung kwento ni Kuya J sa hamstery niya. Tapos ang feeding system namin dito mga men,